Sa pinakamataas na taluktok ng bundok makiling, kung saan ang mga ulap ay humahalik sa mga dambuhalang puno, naninirahan si Haring Banoy. Siya ay isang agila na may gintong balahibo at mga matang tila nakatitig sa kaluluwa ng sinumang makakakita sa kanya. Dahil siya ang hari ng himpapawid, ang kanyang lipad ay simbolo ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng kanyang ningning ay may nakatagong kapintasan, ang labis na kayabangan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Banoy sa isang sangang malapit sa lupa, nakita niya si Dagsa, isang maliit na daga na abalang-abala sa paghahanap ng mga buto sa ilalim ng mga tuyong dahon. "Hoy, munting daga!" Pagtawag ni Banoy na may halong pangungutya. "Hindi ba napakahirap ng buhay mo? Kailangan mong gumapang sa putik at magtago sa dilim para lang hindi matapakan? Tignan mo ako, sa isang iglap ay kaya kong abutin ng langit." Tumigil si Dagsa at tumingala. "Maaaring maliit ako, Haring Banoy, at ang mundo ko ay nasa ilalim ng mga ugat. Ngunit kahit maliit, bawat hakbang ko ay may saysay. Ang kalikasan ay hindi nagkamali sa paglikha sa atin." Tumawa ng nakabubulabog si Banoy. "Saysay? Ang saysay mo lang ay maging pagkain ng mga ahas. Tandaan mo ito, ang malalakas lamang ang naghahari at ang maihina ay tagasunod lamang." Lumipas ang ilang araw. Isang umaga, ang katahimikan ng gubat ay nabasag ng yabag ng mga tao. Naglatag sila ng isang engrandeng bitag, isang lambat na gawa sa makapal at matibay na nylon na sadyang idinisenyo para sa malalaking ibon. Si Banoy, sa kanyang pagnanais na makahuli ng isang malaking kuneho, ay mabilis na sumisid mula sa langit. Hindi niya napansin ang manipis na sinulid sa pagitan ng mga puno. Sa isang kurap ng mata, ang makapangyarihang agila ay nabuhol. Ang kanyang mga pakpak na dati ay humahawi sa hangin ay tila naging bilanggo ng sarili niyang bigat. "Tulungan ninyo ako!" sigaw ni Banoy habang nagpupumiglas. Ngunit sa bawat galaw niya, lalong humihigpit ang lubid sa kanyang leeg at binti. Ang ibang mga hayop tulad ng usa at bagoy ramo ay nagsitakbuhang palayo dahil sa takot sa mga mangangaso na paparating na. Sa gitna ng desperasyon ni Banoy, ang isang pamilyar na tunog ang narinig niya sa ilalim ng mga dahon. Lumitaw si Dagsa. "Huwag kang mag-alala, Haring Banoy, narito ako." "Dagsa? Umayos ka na rito, malapit na ang mga tao," sigaw ni Banoy na may halong hiya. "Ano ang magagawa ng isang maliit na gaya mo laban sa matibay na lubid na ito? Kahit ang sarili kong kuko ay hindi ito maputol." Hindi sumagot ang daga. Sa halip, mabilis siyang umakyat sa katawan ng agila. Gamit ang kanyang mga matatalim na ngipin, nagsimula siyang magngat-ngat. Ang bawat hibla ng nylon ay dahan-dahang napuputol. Pawis na pawis si Dagsa at ang kanyang panga ay nagsisimula ng mga lay, ngunit hindi siya tumigil. Narinig na nila ang boses ng mga mangangaso sa malayo. "Dalian mo, Dagsa!" bulhong ni Banoy na ngayon ay wala ng bakas ng kayabangan sa boses. Sa huling sandali, naputol ang huling matibay na tali. Sa isang malakas na pagpag ng pakpak, nakawala si Banoy. Hinablot niya si Dagsa gamit ang kanyang paa at mabilis na lumipad paitaas, eksakto sa pagdating ng mga mangangaso sa ilalim ng puno. Nang makarating sila sa ligtas na bahagi ng bundok, dahan-dahang ibinaba ni Banoy si Dagsa sa isang malambot na damuhan. Yumuko ang dakilang agila, isang bagay na hindi niya kailanmang ginawa sa buong buhay niya. "Dagsa, iniligtas mo ang buhay ko," wika ni Banoy sa mahinang tinig. "Ang maliit na nilalang na pinagtawanan ko ay siya palang may kakayahang pumutol sa tali na hindi kaya ng aking lakas. Patawarin mo ako sa aking pagkabulag." Ngumiti si Dagsa. Ang tunay na lakas, Haring Banoy, ay hindi nasusukat sa laki ng pakpak o sa taas ng lipad. Ito ay nasusukat sa kung paano natin ginagamit ang ating kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Mula noon, hindi na naging mapagmataas si Banoy. Naging bantay siya ng mga maliliit na hayop mula sa himpapawid, at si Dagsa naman ang naging pinakamatalik niyang tagapayo.
Natutunan ng buong kagubatan na sa pagkakaisa, walang maliit o malaki. Lahat ay may bahaging ginagampanan sa balanse ng mundo. Ang aral ng buhay. Pagpapakumbaba. Madalas tayong maging kampante kapag tayo ay matalino, mayaman, o may mataas na posisyon. Ngunit ang tunay na lider at mabuting tao ay marunong tumingin sa ibaba. Ang pagkilala na tayo ay may limitasyon ay nagbubukas ng pinto upang matuto tayo mula sa karanasan ng iba, gaano man sila kaliit sa lipunan. Pagpapahalaga. Bawat tao ay may natatanging papel na ginagampanan sa mundo. Ang hindi kayang gawin ng isa ay maaaring maging espesyalidad ng iba. Imbes na magkumpetensya o magmalit, dapat nating ipagdiwang ang pagkakaiba-iba. Ang isang komunidad ay parang isang makina. Bawat turnilyo, malaki man o maliit, ay kailangan para gumana ang kabuuan. Pagtutulungan. Ang pagtutulungan ay nagiging epektibo kapag may respeto. Kapag tinutulungan natin ang ating kapwa, hindi natin sila dapat tinitingnan bilang kawawa, kundi bilang kapwa-tao na may halaga. Ang relasyong nabuo pagitan ng agila at daga ay isang paalala na ang pinakamalalakas na samahan ay nabubuo sa gitna ng pagsubok at pagpapakumbaba. Tandaan, ang taas ng iyong lipad ay walang saysay kung sa iyong pagbagsak ay wala kang kaibigang sasalubong sa iyo sa lupa.